Yan naman ang dahilan para bumagsak na naman ang presyo ng palay. Noong sinuspinde ang pag-aangkat ng bigas, wala man lang gumalaw na pagtaas sa presyo ng palay. Lalo na ngayon, sisimula na naman ang pag-aangkat. Pagdating ng anihan, sasabihin na naman na oversupply ang bigas na siyang dahilan para bumagsak na naman ang presyo ng palay. Kaya laging kawawa ang mga magsasaka. Magsasaka ang nagsasakripisyo para may makain ang buong bansa, pero magsasaka pa ang naghihirap dahil sa kapabayaan ng gobyerno sa mga magsasaka. Kuya Fernan Valdez, maraming salamat sa iyong mensahe at ito ang kanyang saloobin doon po sa ating balita patungkol po sa pag-angkat muli ng imported rice ng bansang Pilipinas ngayong papasok ang bagong taong 2026 na noong last quarter mula September to December, di ba, ipinatigil ni PBBM ang pag-import ng bigas para nang sa ganun ay makatulong po sa ating mga magsasaka dahil ito po ang panahon naman ng anihan noong nakaraang taon. Pero ngayon po, muli po mag-aangkat ng imported rice para po sa unang quarter po ng taong 2026. At kanina po, binasa nga ni Carmel ang mensahe ni Kuya Fernan Valdez na ang kanyang opinion na